Lakip ang dakbayan sa Iligan o Cagayan de Oro City ang gitutukan sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 10. Kini ang pamahayag sa bagong Regional Director nga si Attorney Benjamin Gaspi. Dugang niini nga buot niya makig-koordinar sa kabarangayan ug himuong aktibo ang mga opisyalis kay kini sila maong unang mas nasayod sa mga residente nga nalambigit paghihapon sa ginadila nga droga. Tema natin sa Barangay Drug Clearing Program. May mga lugar, lalo na sa Lanao del Norte, may problema din sa Misamis Occidental, sa Bukidnon, and sa Iligan, ay, sa Cagayan de Oro, may mga barangay din naman, kaya nga medyo nahihirapan tayong i-declared as drug cleared ang mga barangay kasi nga ang dami, makikita nyo dun sa problema kanina, tanong kanina ni Sir na ang operation na yung dismantling of drug den, no? Marami, lalo na sa mga slum areas, no? Doon talaga karamihan na nahuhuli o sinasagawa yung parang tiyanggian sa illegal na droga. Kaya hirap din ang ibang barangay para mapadeclare nila as drug cleared ang kanilang barangay. Kasi from time to time, bawat operasyon ng pulis, operasyon ng PDEA, operasyon ng NBI ay may nakukuhang illegal na droga. Dalawa lang kasi po ang basihan base dito sa parameters o sa guidelines natin for the implementation of Barangay Drug Clearing Program of the government. Either ang isang barangay 1, dahil po siya ay may mga reports na may proliferation ng illegal na droga or may mga drug dependents dyan o drug pusher o may mga report pa na either may nagtatanim ng marijuana or among others. So, bago po ma-declare yan as drug cleared, kailangan magsagawa muna ng mga action o may action plan ang gobyerno, lalo na yung BADACS, no? Yung Barangay Anti-Drug Abuse Council, no? sa lugar para ma-declare siya as drug cleared. Drug cleared na siya kasi nga wala nang mga reports, halos nasolusyonan na. Yung mga players dyan ay na-arrest na or serving jail sentence or ka-arresto pa lang. Ang mga reported na mga PWODs dyan ay nag-undergo na ng rehabilitation. So kapag nakumpleto na po ang mga documentary requirements dyan, marami kasing requirements yan, na na-evaluate na ng provincial barangay drug clearing officer namin, lahat na yan, nakuha na, tapos i-evaluate po yun at re-reviewin ng Regional Oversight Committee na binubuo ng PDEA at PNP, Department of Health and DILG. Represented yun dito sa region ng mga regional directors. At kapag nasatisfy na lahat yung requirement, dinideclared na as drug cleared. Doon sa drug-free, no? Ito yung lugar, kunyari, a certain barangay, na minsan wala mang nahuli dyan na drug addict, wala rin naman nahuli dyan na drug pusher o drug peddler. Wala rin report na may clandestine laboratory, wala rin marijuana, wala rin proliferation ng shabu. So, walang existence ng illegal na droga. So, may documentary, may proseso din yan at a-undergo din siya ng evaluation hanggang i-evaluate nga ng Regional Oversight Committee. At kapag nasatisfy na rin ang mga documentary requirements, ay i-declare din na drug-free ang kanyang barangay. Ang gobyerno natin na talagang active participation ang barangay, no? Kaya nga binuo yung tinatawag natin BADACS, no? Barangay Anti-Drug Abuse Council. Ang daming members dyan, no? May tinatawag pa tayong auxiliary team dyan, no? Na pinamumunuan to ng barangay kapitan. Kasi sila yung kuha natin frontliner, no? In the campaign against illegal drugs in the barangay. Kasi kung napaka-active lang, may mga BADACS kasi, o BADAC composition o BADACS na hindi masyado active sa kampanya sa illegal na droga. Kung napaka-aktibo lang ng BADAC members, ay walang papasok sa iyong barangay kapag bawat member dyan ay aktibo, no? Kasi ang tawag nga namin, dapat ang BADAC member ay kailangan sila yung marites
Marites ng barangay, i-report nila ang existence o may report na baka nga may pumasok na mga drug pusher o may nagbebenta ng illegal na droga. Para aksyonan agad, i-report sa PDEA, i-report sa Philippine National Police. Kami patuloy din na ang mga barangay ay nagle-lecture kami, no, tungkol doon sa tinatawag na drug-free workplace policy, kasi nga iniuutos yan sa pamamagitan ng isang resolution ng Dangerous Drug Board, no, na lahat na government agencies or offices, LGU man yan, ay kailangan magsagawa ng programa tungkol sa drug-free workplace policy. Patuloy po, no, sa mga yung kung magkakandak ng drug test, no, sa barangay, ay depende po yan kung magre-request ang barangay kapitan, no, na ang kanyang mga empleyado na kunyari mga madami ay may pagdududa siya, no, na baka nga may mga adik na sa barangay na, no, ay pwede pong magsagawa ang PDEA, no? Pero provided kailangan muna ay malatag muna ang pulisiya sa tinatawag natin na drug-free workplace policy. Para pag may naging positive dyan sa drug test, ay mayroon ng nakalatag na guidelines o parameters on how to go after these drug users o PWODs na nakita doon sa drug test. Problema tungkol sa illegal na droga. May programa po ang PDEA na kung tawagin ay isumbong mo sa PDEA, no? At mananatiling sekreto o confidential po ang inyong pagkatao, integrity or identity kapag nag-report ka. Garantisado po yan. Mananatiling nakatago lang po yan. So maraming salamat po, sirs and ma'am. Giklaro sab ni ining mapabiling ginadili nga droga ang dahon sa marijuana. Sukwahi sa giingon sa pipila nga makatambal. Doon na sab gihapon kini reaksyon sa katsubong. Na ipinasa ang kongreso natin, wala pang gaanong pag-aaral kasi bago yan makonsider na dangerous drugs, no? Or illicit drug, kailangan may mga research o pag-aaral muna na isagawa. Alam ko, totoo po yan. Ang tawag niyan sa English yata ay trumpet flowers. O talampunay o katsubong sa Bisaya, no? Kasi alam ko, nagsagawa din ang laboratory service namin ng research, pero hindi pa sapat yun, no? Kailangan itong mga private entities na involved in the conduct of study or research ay magsagawa talaga ng totoo. Kasi may epekto daw yan, no? Kapag ininom mo ay talagang iinit ang buong katawan, no? May mga reports nga niyan na dati sa Bicol din na uminom niyan na naghubot-hubad, no? Kasi lahat ng madaanan niya na kahit matanda, ang tingin daw niya ay minor de edad, no? Kaya nagsagawa ng parang iba, may attempt na to commit a crime, no? Kasi nga umiinit ang katawan. Service namin unit, tinanong ko kung may mga report na narco-politicians dito. Sabi niya, so far, wala man. No, kung mayroon man, yun yung nag-undergo na ng proseso sa tinatawag natin yung Regional Adjudication Board, na kung saan dinideliberate doon na baka may mga nakaraang taon, baka nga may mga nare-report na isang tao na political animal, politician na baka involved sa illegal na droga. So far, kasi doon sa RIO namin o Regional Intelligence Officer, wala pong report na ganyan. Thank you very much, Ernie. Hindi ko na lang siguro... Kung kaniadto sab adunay gakakuha nga party drugs, karon giklaro ni ini nga wala na kini sa Northern Mindanao. Giklaro sab ni Attorney Gaspe nga human kaniadto sa drug war ni Presidente Rodrigo Duterte, mas wala na jud natala sa Northern Mindanao nga mga narco-politics. Padayon ang pakigbisog karon sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 10 sa pakigbatok nga mawagtang na og drug-free ang tibuok Northern
Mindanao. So far, ang anti-drug operation naman ay walang pinipili, no? Ganon din sa kabilang banda ang Philippine National Police. Kung sino ang dapat sagasaan at sino ang dapat i-apprehend o mag-conduct ng anti-drug operation, wala rin pinipili. So, ganon ang mga PDEA. Pero as to the question of whether may subject kami, so far wala man. Minsan bigla na lang yan bigla na lang darating, no? Kunyari, nag-conduct tayo ng anti-drug operation sa example kanina ni Sir na sa drug din, no? Eksakto may pumasok pala o dumaan na pumasok na law enforcement doon o law enforcer, no? So, siyempre, huli siya, no? Ganun lang, it must be executed or implemented without fear or favor, no? Yung Republic Act 9165. Pero nagkakandak din po tayo ng testing sa mga operatives o sa mga lahat ng personnel sa PDEA. Nagkakandak po tayo ng testing, drug testing. Okay. Ay, sir, maganda ang tanong mo. Sa amin, sa PDEA, no, mayroon tayong existing na tinatawag natin drug-free workplace policy. No? Napaka-importante yan. Actually, mayroong ipinalabas ang Dangerous Drug Board niyan, requiring all public or government employee elected or appointed to undergo or to craft a policy for the agencies of the government, including local government units, to craft a policy, no, for the drug-free workplace policy doon sa ahensya. Sa amin, sa Philippine Drug Enforcement Agency, mayroon po, actually, twice kami nagkakandak ng tinatawag natin compulsory, no? Compulsory drug test, unannounced compulsory drug test, para kung may involvement man o gumamit ang isang personnel, hindi lang sa operatiba, hindi lang sa ahente, including the administrative or technical personnel, ay subject for yearly or every semester na drug test. At alam nyo po, kapag nag-positive ang isa namin empleyado, no, sa drug test, ay ang policy po ng PDEA is one strike policy. Meaning dismissal from service. No? Of course, after investigation or administrative investigation. No? At alam nyo naman, no, sa policy na inilabas ng Dangerous Drug Board, in that of the Civil Service Commission, ang penalty ng drug use, no, if you are a public officer or government employee, lalo na involved in law enforcement, no, ay dismissal from service with forfeitures of benefits, cancellation of eligibilities, and of course, perpetual disqualification from holding office. Yung pong nakakatakot kapag ang isang government employee o personnel o officers ay gumamit ng droga, tumikim, humithit, at nag-positive siya during drug test, sigurado yan, ang penalty is dismissal from service. Last question siguro, the Director, no? Meron po bang politicians na monitor nyo na may ganitong involvement illegal drugs? Dito sa Northern Mindanao. So far sa binibigay sa akin na information ng mga operatiba, wala man. Yung mga tinatawag natin na narco politicians, no? Although minsan, no, yung mako-consider mo pa yung mga barangay kagawad, no, barangay kapitan as narco politician, no? Pero parang maliit, no? Nung nasa Eastern Visayas ako, no, ang dami naming nahuhuli ng mga kagawad, barangay kagawad o barangay captain na mismong drug pusher. Mayroon pang barangay kapitan who is elected as yung sa konseho, as president ng Association of Barangay Official, di ba? Considered siya is ex officio member siya ng Sangguniang Bayan. May mga naaarestong ganyan, no? So far, hindi ko pa natanong ang ibang operatiba kung may mga naarestong mga barangay kagawad or barangay kapitan selling or as selling drugs. Pero meron wala lang numbers na ilan. So far, hindi ko
ma-confirm or ma-deny sa'yo, no? Opo, kasi that's case, tawag, need to know basis and intelligence matter yan.